Yo, good morning guys. So for today's video, tayo naman ay nakatuon sa paglilinis ng brake caliper guys. So yung mga ganito nag-i-stack up eh. So kailangan natin linisin, tanggalin natin itong mga ganito. Tapos linisin natin yung loob. Ito. Yan. So ayan guys, at madumi. So kailangan natin linisin yan. Itong isa natanggal na rin natin. Yan. Yung kabila medyo matigas pa. Kailangan natin hugutin to. So ganito yung itsura niya guys, wag madumi. Yan. Marami siyang mga alikabok. Mapasok yan sa loob dito. Tapos nag-i-stack up, hindi na siya nagiging movable. Medyo maganit na. Sa kabila rin. Yung mga dumi-dumi. So linisin natin to, pati din yung looban nito. Ito yun. Yan. Linisin natin yan dyan. Uling. So ayan guys, nakabit na natin to sa may rear banda. Makikita nyo at malambot na siya. Hindi kagaya kanina, ayaw gumalaw. Alright guys, so natapos na natin yung isa. So hindi pa natin to malagyan ng fluid, hindi pa natin may bleed. Saka na pag meron ng gulong dito. So yun guys, at natapos na natin tong mga caliper na linisin. Tapos ma-repair na rin. Ayan. At itong likod sa rear brake na malinis na yan. At hindi na siya stack up gaya ng una. Okay guys, kabit na natin, nakabit na yung gulong. Kabit na natin tong disc brake caliper sa likod. Tapos lagyan natin ng brake fluid at i-bleed natin maya maya. Yun. Mamaya natin itong higpitan kasi wala pa tayong kadena. May bago tayong kadena mamaya kakapit. Sulod. So tapos na natin itong mga PMS guys. Brake fluid na lang kulang, tsaka blade. Kailangan natin i-bleed, tapos brake fluid. Kabila, kabit natin ang kabila. Ito pa yung mga bolts niya. So hindi mo natin sa higpitan guys. Kailangan naka-bleed siya, tapos may brake fluid. I-brake mo siya muna bago sa higpitan para ma-center yung brake pad niya, para hindi sumabit. Kasi pag nangyari yan, sasabit yan. Ayan o, sabit yan. Okay. So
maglalagay muna tayo ng brake fluid guys, tapos i-bleed natin. I-bleed yun, iligpitan yung axle doon. So papalitan ko muna sa ng chain para may adjust ko na yung distansya ng axle gulong. Ito yung chain na luma na. So meron siyang biniling bago. Ayan. So i-unbox natin. So ito yung pina-order ko sa kanya guys. DID, DID baka naman. DID BX. Baka naman mga sponsor dyan. 520 HB X-Ring. Ito yung gusto kong chain ay palit sa motor ko. Yun. Jeez. Ganda. DID. So X-ring siya, ang ring niya, hindi siya O-ring, X-ring. So ito yung pagkakaiba ng X-ring at O-ring guys. Ito yung O-ring, ito yung X-ring. So again, X-ring kasi pag pinakinat mo siya cross-sectional wise, naka-X ang forma. Unlike this, ito O-ring, nakabilog yung forma niya. So yun yung X-ring, ito yung O-ring. So naubusan tayo ng degreaser guys. So bibili tayo ng dalawa. Yan, Aeropack ang gamit natin guys. Aeropack, baka naman. Ayan. Hindi to sponsor pero baka naman. So engine degreaser guys. Kuskusin ng konti. Kaon mag-degreaser dong. Engine degreaser lang sa Kalam Aeropack. Baka naman sponsor dyan. So ayan guys, at nalinis na natin to banda. Ayan, tanggal na yung mga grease tsaka yung mga namong grasa at oil. Pati itong sprocket cover, nalinisan na rin natin. Ayan, degreaser lang gamit guys, Aeropack. So ito na yung bagong kadena guys. So kailangan bawasan kasi mahaba. 3 link ang bawas sa dalawa. Di tatlo. 1, 2, 3, 4, 6. 6 na link. 6 links. Bawas kadena. Ating brake fluid is DOT4. So any brand, Petron o tawag nito, pwede rin Prestone. So ubos na yung Prestone ko eh. DOT4 yung gamit natin na Petron. Napansin ko pala dito guys na ayan maluwag yung auto sensor nya. Hindi naigpitan. Maluwag. Maluwag yung auto sensor, nahugot na Yung auto sensor nya nahugot na. Hindi na kapit ng maayos. So igpitan natin yung guys, ikapit natin. So yun guys, napansin natin at maluwag yung auto sensor. Kaya naman pala, kasi sinuksok lang meron siyang thread adapter na nakalagay dun sa tambutso niya. Ito yung nakalagay dun. Tapos ito yung thread ng auto sensor. Ngayon, instead na tinanggal to, ginabit to, tapos sinuksok lang, nakaganyan lang siya guys.
Yan. Ganyan lang siya. So try natin na i-directa natin na walang adapter kasi parang kasukat din naman. So yun guys, at naayos na natin yung brake. Yun. Goods na yung brake nya. Tapos naikabit na rin natin yung kadena. Bago na yung kadena nya. Then naayos na rin natin yung brake sa harap. Nalinis na at na-repair na rin. Yan. Kabila din, ganun din. Na-bleed na rin natin yan guys. So inintay lang natin yung yung fuel tank nito. Ay, yung fuel pump. Yun na lang yung kulang. Okay na yung brake. So, thank you for watching guys. So till the next video. So abangan nyo ulit ang pagkakabit ng fuel pump. Fuel tank tuloy. Fuel pump nito at pag-assemble para mapandar natin yung ER6N pala, Kawasaki. So thank you for watching guys. Bye bye.